Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Huh? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya. Ang aking mensahe na lang ay para sa aking pinagsisilbihan ng mga OFWs. Ang tanging nararamdaman ko, namimiss ko yung mga kakulutan nyo, yung mga kwento ninyo, may kwenta o wala, tayo lagi nagkakasama. Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Ito na nga ang resulta no ng mga sinasabi ni Bungit na courtesy resignation. Si Bersamin mga kabayan, matibay ang kapit. Si Recto, ganun din. Matitindi yung mga naiwan mga kabayan na yung iba na-promote pa. Yan yung ating mga pag-uusapan. Ito si Bersamin mga kabayan, may banat kay kay Atty. Vic Rodriguez. At si Arnel Ignacio naman mga kabayan, nagsalita na patungkol dyan sa inaakusa sa kanya na 1.4 na sinasabi nilang nangurap. Nako, my goodness mga kabayan. Yan yung ating mga pag-uusapan at nasabi ko sa inyo na talagang yung sinasabi na yan na courtesy resignation ay palabas lang yan mga kabayan. Kasi kung totoo, nagagawin yan ni Bungit, dapat yung mga nakapaligid sa kanya, inalis niya. Hindi yon mga kabayan ang nangyari kasi nanatili sa posisyon. So anyway mga kabayan, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe na sa ganun mag-updated kayo sa ating mga video. Ito mga kabayan ang na-retain. Ito si Lucas Bersamin. Siyempre, nangunguna yan sa listahan. Si Miss Christine Roque. Ayan. Si Ral Precto, nako ito mga kabayan, ewan ko ano kayang naipakain din ito kay Bungit at napakatibay ng kapit niyan mga kabayan. Sipin ninyo, yan yung nagpataas ng mga bat ng mga taxes. Yan, si Ral Precto, siya din ang may pakulo para makuha ang pera sa PhilHealth, diba? Pero ayan mga kabayan, pinagkakatiwalaan pa rin ni Bungit. Si Arsenio Balisacan, yan, si Amina Pangandaman, si Frederick Go, ito na-promote pa to mga kabayan, si Tess Lazaro. Ito nag-resign ng mga kabayan, si Enrique Manalo. Newly appointed mga kabayan, si Jose Ramon at Aliting. Rafaela Lolita resign. Yan, Sharon Garin mga kabayan. Yan yung mga nandyan ngayon sa kabinet ni Bungit. Diba? Wala man mga kabayan na bago. Wala namang nabago. Yung iba nga mga kabayan ay na-reshuffle pa. 52 pala mga kabayan yung mga gabinete na nag-resign. Ito, pakinggan muna natin mga kabayan si Arnel Ignacio. Kung ano yung paliwanag niya patungkol dyan sa ibinibintang sa kanya mga kabayan na 1.4 billion deal ng lupa. Diba? Ito, pakinggan natin bago tayo dumako doon sa banat ni Bersamin. Sa ngayon, Jiggy, exclusive, makakasama natin si dating OWA Administrator Arnel Ignacio at may mensahe siya para sa mga OFW. Maraming salamat, Rainiel. Hindi na ako magsasalita tungkol sa ibang technical na bagay. Ang aking mensahe na lang ay para sa aking pinagsisilbihan ng mga OFWs. Ang tanging nararamdaman ko, namimiss ko yung mga kakulutan nyo, yung mga kwento ninyo, may kwenta o wala, tayo lagi nagkakasama. Ginawa ko lamang ang lahat ng ginawa ko dahil kaparte na kayo ng aking pamilya. Kayo na itinuring kong nanay, tatay, ate, pinsan, lahat na. At yung pagsisilbi ko sa inyo, hindi ko lamang yung ginawa dahil yan ang inutos sa akin ng ating Pangulo. Kung hindi, kaparte na yan ng buhay ko na asikasuhin kayo. Alam niyo mga kabayan, itong si Arnel Ignacio talaga sa aming mga OFW, talagang ito ay tunay na nagtatrabaho mga kabayan. Siguro kaya tinanggal mga kabayan din. Sinasabi nila napakalaking pera niyan. Bakit yan si Arnel Ignacio ang gumastos para sa mga OFW? Dapat tayo ang gumastos niyan. Diba? Kaya siguro tinanggal mga kabayan kasi hindi daw dumaan sa bidding-bidding. Salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay niyo sa aking pagtitiwala. Maraming beses tayo nagkakasama, nagtatawanan, nag-iiyakan. Napakaraming nangyari. Mamimiss ko kayo. Sana lang nabigyan ako ng pagkakataon. At kung sakali mang wala na ako, sana maituloy ang proyekto na para sa inyo. Para sa inyo yan. Paraiso yan para sa inyo. Sana matuloy. Para sa inyo. Sa lahat ng proyektong ginawa ko, kayong nasa isip ko, na ginawa ng pamahalaan para sa inyo. Sana matuloy. Nako, problema dyan mga kabayan, wala na si Arnel Ignacio dyan. Tingin ko, hindi na matutuloy yan mga kabayan. Kukunin niya ng gobyerno yung budget para sa mga Pilipino, na OFW. Ay kukunin ng administrasyon yan. Kita nyo nga yung para sa health, kinuha ng administrasyon. Ay ito pa mga kabayan para sa mga OFW. Nako.
Ano na bang programa ngayon mga kabayan na masasabi natin, no? Na programa ng gobyerno na makikinabang ng OFW. Diba? Wala pa naman mga kabayan, wala pa tayong naririnig. At ito, pakinggan muna natin mga kabayan si Bersamin. At ito ay may banat, no? Kay Atty. Vic Rodriguez. John, you know that the president loves us all. And he joked yesterday. Loves us all. Nako mga kabayan. Paano hindi kayo magiging mahal ni Bungit? Kayo yung mga katrupa-trupa niya dyan. At pare-paras kayo nakikinabang. Imposible mga kabayan, no? Na itong mga to ay walang pakinabang sa administrasyon. Ko, tunay. During that presentation in the Kalayaan Hall, when he was saying, I greet also the members of the cabinet. Do I still have a cabinet? Sabi niya, no? But that's not the reality of it. There is an evaluation ongoing now of performance. But each cabinet secretary will be evaluated depende sa tasks, depende sa goals ng kanyang department or agency. Sir, former ES Vic Rodriguez said that there's no need for courtesy resignation, to call for courtesy resignation of all cabinet secretaries because the core problem is the president himself. Optics lang daw. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Huh? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya. Bakit mga kabayan? Bakit nanggigigil ito si Bersamin kay Atty. Vic Rodriguez? Na daldal lang ng daldal. Totoo naman mga kabayan, diba? Totoo naman ang problema mga kabayan ay nasa Pangulo. Kasi kung wala sa Pangulo mga kabayan ng problema, walang nangyaring ganyan. Diba? Isipin niyo yung impeachment, may kapangyarihan mga kabayan si Bungit na wag na pagsabihan na wag niyong ituloyan. Pero mga kabayan, walang nangyari. O, diba? Niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. Parang hinalimbawa pa na to si Atty. Vic Rodriguez sa aso. Grabe mga kabayan. Grabe itong si Bersamin. Iginaya sa aso ang ating magaling na abogado. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na nating pansinin. Salamat, ES. Pero mga kabayan, meron siyang sinabi, di ba? Inalimbawa pa nga niya sa sa aso, 'di ba? Tapos sasabihin nito, wag na natin pansinin, 'di ba? Yan yung mga tao na plastic mga kabayan na masasabi natin. Pero ano ba mga kabayan ang nagawa dito ni Bersamin? Ano ba naging ambag niyan mga kabayan sa gobyerno? I-comment nyo nga mga kabayan kung ano bang naiambag nito mga kabayan ni Bersamin ngayon dyan sa kasalukuyang administrasyon ni Bungit. Kasi wala tayong masyado, narinig ko lang mga kabayan, isang kuto doon sa pagpapadala kay PRRD sa dahig. Yan yung aking natatandaan sa mga ginawa nito ni Bersamin. Sus Mariusip na Ginoong Garapon. Ayan, ganyan katindi ang mga kapit, no? Or ang mga nakapalibot kay Bungit. Nandyan si Ralph Recto, si Bersamin, sino pa mga kabayan? Marami pa na mga alipores niya yan dyan. At yung iba pa daw mga kabayan na ini-evaluate pa. Tapos dun sa joke-joke ni Bungit na meron pa ba akong gabinete? Ayun mga kabayan, nakita niyo, na-retain yung iba na-promote pa. Yung iba na-transfer lang mga kabayan. May pakikita ko sa inyo mga kabayan, no? Ito, pakikita ko sa inyo to at ipaalala ko sa inyo kung ano ba ang mga nangyari, no? Bakit nagkagulo-gulo ang bansa natin? Bakit nagkaroon ng mga problema na ang instead na makainabang mga kabayan o masinso ang buhay ang mga Pilipino, itong mga pulpolitiko. O pakinggan natin mga kabayan. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Diyan natakot mga kabayan si Bungit, kaya yan gusto makipagbati. Tapos gumawa ng paraan para magkaroon ng ingay, magkaroon ng reshuffle lang mga kabayan, hindi resignation. Bad shot na yun sa akin. She says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she... Nakita ko siya ulit, di ba? Sabi mo, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala. Yan mga kabayan pinapaalala ko lang sa inyo kung ano yung mga nangyayari, no? Mga nangyari, kaya nagkagulo-gulo. Ang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera
ng gobyerno eh. Para din niya makalimutan. Yung tangal sa mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan. Nawala na yun, mga kabayan. Hindi nyo nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo. Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Ganito gagawin ninyo. Presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung parte ng 5 billion na budget. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Ayan mga kabayan, kung naaalala nyo to, dito na nagsimula ang matinding banatan dyan sa Congress mga kabayan. Dyan na nila ginisa ng ginisa si VP Sara. Hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Kung maalala ko mga kabayan, si Zaldico wala na tahimik na tahimik si Congressman Zaldico mga kabayan. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko lang po. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaway. Hindi ko kailangan ng kaway. Kailangan ko kaibigan. Hindi ko. Magko-confess ako dito. So, kita ninyo, 'di ba, mga kabayan? Ganyan tayong niloko, no? Ganyan tayong niloko sa ilang taon ng administrasyon. Tapos nagpalabas, mga kabayan, ng sinasabi nilang makikipagbati, magkakaroon ng courtesy resignation ng mga kabinete para sa ganun mabago. Pero in the end of the day, mga kabayan, palabas lang yan. Palabas lang lahat ng mga nangyari. Kasi kung totoo, no, na talagang ang plano ni Bungit ay mabago ang administrasyon niya at magkaroon ng pag-asenso ang mga Pilipino at mag-focus, no, para sa kaunlaran ng ating bansa, pinaghahandaan yan, mga kabayan, yung susunod na eleksyon. Yan yon, mga kabayan. Kaya matuto na tayo, mga kabayan. Matuto tayong mag-question sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Matuto tayong mag-question sa mga politiko na katulad nito ni Bungit, mga kabayan, na niluloko ang mga Pilipino. Napakarami, mga kabayan, ng pondo na hindi natin alam kung saan napunta. Ngayon, ubos na, mga kabayan, ng pera para sa 2025 at wala tayong nakita, mga kabayan, na masasabi natin na nakinabang ang mga Pilipino. Maliban sa ayuda na alam naman natin, mga kabayan, na hindi yan pang long term, no? Ginamit ang salitang ayuda para sa kanilang pansarili, mga kabayan. Siyempre, kung sino yung mga nagbibigay ng ayuda, yun yung mabango sa mga Pilipino. Alam naman natin, mga kabayan, ng kalakaran pagdating dyan sa mga ayuda-ayuda na yan.
So ayun mga kabayan, hanggang dito lang muna yung video natin, no? Hindi tayo masyadong nakamonitor ngayon sa mga nangyari. At ayun, sa mga bagong subscribers natin mga kabayan, maraming salamat at ingat kayo palagi. See you sa susunod na video mga kabayan. Adios muna.